Wala na kay Marcos Jr. mga ate at kuya. And sa tingin ko, pressure itong magaling kay Ngiwi. Pero bago natin puntahan yan, itong mga taong to or grupong mga to ay hindi basta-bastang mga tao ang nagwa-warn kay Marcos Jr. Pwede talagang ikabagsak ni Marcos Jr. to ngayong 2026. Okay? Sana wag na siyang abutin ng 2027, wag na din siyang abutin ng 2028. Awa ka naman, Lord, sa Pilipinas. Maawa ka naman. Baka pwedeng mangisay na yan. May babala ang mga grupong ito, mga prominenteng tao to, mga ate at kuya ha. Kung tayo lang, mga ordinaryong tao lang, di sila affected. Bungul-bungulan sila. Tamo, napagod na tayo at lahat sa rally. Pero ang dinig ko mga kababayan na ngayon 2026, uulanin talaga ng rally. And mag-ingat kang Ngiwi, baka itong mga prominenteng taong to, i-finance pa yung rally laban sa'yo. Kasi mga kababayan, let's face the reality na ang mga rallies ay kailangan din ng pera. Ano yan? Hard truth yan. Ano? Real talk yan. Ano ang pamamasahe mo sa mga tao? Abalahin mo hindi papasok ng trabaho. Baka hindi na pamasahe ang hingi ng mga yan manghingi pa yan ng kaunting dagdag. Right? Plus pagkain, tubig, palikuran, at kung ano-ano pang rally materials. Payong, baka payong pasagot. So hindi biro ang mag-rally, gastos mo talaga yan. Pero Ngiwi, itong mga babala sa'yo ay ayus-ayusin mo. Kung magbubungol-bungulan ka pa rin katulad ng year 2025 at nanakawin nyo pa rin ang limpak-limpak na pera, pero mo, laki ng budget nyo ngayon 2026, 6.7 trillion. Trillion mga kababayan, hindi million, hindi billion, trillion. So dapat sa ganyan kalaking budget, makikita natin, no, pagkalalaki na ng ospital, pagkagaganda, maraming classrooms, ang bongga ng tulay, ang subway na tuloy, yung tren sa ilalim ng lupa. Trilyon Tapos dapat magmura ang bilihin, no? Maging ease na yung pamumuhay ng Pilipino. Yun kung hindi nanakawin. Kasi trilyon yan pera natin, tapos hindi natin papakinabangan. Ano ibig sabihin? Na ibubulsa. Tapos ang gusto nilang mangyari, magkasya tayo sa 500 tuwing Pasko? Ay po, kinang ina ninyo. Okay? Pinagbigyan na kayo ng 2025, 3 taon nang mahigit na puro kam-kam. Kaya si Ngiwi, nung nag-speech siya patungkol dun sa, di ba, yung GAA 2026, nung pinirmahan niya yung GAA, 6 na libro ba yun? 5? Kapal-kapal? O nag-speech, nagkanda utal-utal, kasi nga, hindi bukal sa loob Siguro may takot na rin yung isang yan, baka palobat na, no? Baka tapos na yung epekto ng microdosing, kuning-kuning. Anyway, bago natin puntahan yung babala kay Ngiwi, tingnan natin itong isa pang babala na nagpapainit daw sa ulo ni Dean Chase. So nag-share nag-post si Sas. Father Flavi, I've heard na gusto niyo pong makipag-usap sa isang DDS para makipagnilay. Makapagnilay? May I recommend po si Dean Chase? Given the FB page you were caught following, may videos siya. Yung Father Flavi, mga ate at kuya, ito yata yung pare na nalaman na nakafollow sa mga kalibugan. Nakafollow sa isang page na puro mga siguro mga scandal ang pinopost, no? Pare, tapos may pina-follow na page na ang post ay kahalayan. Anong klaseng pare yun? I think yung pare na yun ang isa sa mga anti-Duterte. Hanapin nga natin mga kababayan kung sino yung Father Flavi na tinutukoy ni Sas. Saan ka ba ngani? Ngani. Father Flavi. Ha? Okay. Father Flavi. Flavi, no? Flavi. Asan banda yan? Matapos makita ng isang follower ni Father Flavi Villanueva, pangalan pala yung Flavi, na nakafollow si Father sa isang page kung saan may mga malalaswang post. Ang title pa mga kababayan nung page ay Cantot Gaming. Ngayon ay naka-private na ang following list ni Father sa kanyang FB page. Kasi 'di ba, kung sino yung pina-follow mo, naka-public yan yata no, yung default naka-public. Nakikita ng mga tao kung sino ang pina-follow mo. Halimbawa, naka-follow ka kay VP Sara or
kay PRD or kay Kitty or sa ibang mga vloggers, naka-follow ka kay Princess Maui, nakikita yun sa listahan ng followers mo. Eh si Father, naka-follow sa page ng Nyontot Gaming. Pare, ano to? Ayun ang listahan. So may nag-comment. Father, ano po ito? Naglolo po kayo? So Father Flavi L. Villanueva SVD. SVD is initial to ng Veritas kuning-kuning. Tama? SVD, about Veritas to eh. I think so. Teka nga, hanapin ko ang meaning ng SVD. Yes. Okay. Veritas tuloy, Vervi. Aba, Latin ba ito mga ating? SVD stands for, kasi pare siya, no? So, ang ibig sabihin ng SVD sa Catholicism ay Societas Verbi Divini. Ang ibig sabihin ay Society of the Divine Word. Miyembro siya ng organisasyon or ano ba yan? Yeah, society no? Lupon, something, ng mga naniniwala sa butihing salita, something like that. A major missionary order of priests and brothers founded by Kining-Kining, known for spreading the gospel globally. Organisasyon siya ng mga pari. And pinapakalat nila ang magandang balita, no? Sa buong mundo. Miyembro siya niyan. Members often add SVD. Kita niyo nandito. Ang mga miyembro ng Societas, Verbi Divini, divine word, ay nilalagyan nila ng SVD after their name. Kita niyo yan? Halimbawa, Father John Doe SVD, signifying their affiliation. So, miyembro sila nung grupo na yon. Okay? Samahan ng mga pari. Napansin nyo? Nandun sa sa pangalan ni Flavi Villanueva, may nakalagay na SVD. Miyembro siya ng organisasyon ng mga pari na nagpapakalat ng magandang balita ng kaligtasan kuning-kuning, pero naka-follow siya sa malaswang page. Oh my God! Yung tinutukoy ni Sas. Ngayon, going back sa post ni Sas, mga kababayan, so gusto raw makipag-usap nung pare na si Flavi Villanueva SVD sa isang DDS para makapagnilay. Ano pa yung post about sa pare na yun? Sadali nga, bakit siya nababatikos? Ito ba siya? Father, bakit naka-follow ka sa Kantot Gaming page? Pare ka. May SVD pa sa pangalan mo. Anti-Duterte to, di ba? Si Flavi Villanueva. Ayun Rason kung bakit naka-follow sa bold si Father Flavi. 1. Misclick. Pwedeng isang pindot lang. Mahigit 300 ang finalo niya. Isa lang ang bold. Ay, ganun ba? Nagkamali lang. Possible setup. Pwedeng napilitan ang content page pagkatapos napalitan ang content page. Ay, may nangangatwiran. Ito nga. Tamo, si Sas nasa balita. Hi guys, honest question. Why would a priest follow an FB page or a Facebook page called Kantot Gaming to Father Flavi naka-likes? Yeah. Lumutang online ng isang viral screen recording na umano'y nagpapakita ng Facebook account na inuugnay kay Father Flavi kung saan makikita naka-like at naka-follow ito. Nagla-like pa siya. Gustong-gusto niya yung mga post doon. At naka-follow ito sa isang Facebook page na may malinaw na sexual or bold content. Malaswa. Ayon sa mga post na kumakalat sa social media, ang naturang page ay may temang Kantot Gaming sa kasalukuyan hindi pa independyenteng na verifika ang kuning. Ayan. Halika, mag-usap tayo. Nanawagan si Father Flavi sa kanyang kapwa Pilipino, kabilang ang mga taga-suporta ng dating administrasyon na magbukas ng dialogo para sa mas malalim na paglilinaw. Bulahan. Halika, mag-usap tayo. Kuning-kuning. Anti-Duterte to eh.
O ito yung Jerry Kakanindin. Just when you thought the DDS can no longer be any more degenerate, they have decided to go after, kumbaga pinagtanggol niya si Father Flavie. Oh. Ayan. Ay, nasa hearing siya mga kababayan, Senate hearing. Siya ba yung pari na na di umano'y dating gumagamit ng tiyabo? Siya ba yung pari na dating adik, mga ate at kuya? Right? So, hindi na siya nag-follow. Oh. Ayan. Kasi nga, pari ka, there's a separation of church and state. Ito nga mga kababayan. Ang pagiging adik ko noon ay dala ng curiosity. Sabi ko, ano pa kayang mas masarap sa Maria Juana or Mother? I mean, there's a saying, no, in every sinner has every saint has a past and every sinner has a future. So kung makasalanan ka noon, pwede ka namang magbago balang araw, baka yun ang pwede niyang ikatwiran. Makasalanan ako noon, pero naging pari ako ngayon, no? Ikinakalat ko na ang mabuting balita, kuning-kuning. Bakit ka naka-follow doon sa Malaswang Kantot Gaming page? Father, nagbago ka na ba talaga? Meron pa, nung panahon ni Pangulong Duterte, kaaway talaga niya ang simbahang katolika, no? Pinopromote nga ni PRRD itong, Altar of Secrets, libro, na kung saan isinisiwalat ang kabalahuraan ng simbahang katolika, na di umano ang mga pare, ginojontot ang mga madre, at minumulestya rin ang mga sakristan. Itong mga pare, di umano, I'm not saying na siya, itong mga paring katoliko, ang iba sa kanila, merong secret nightlife. Okay, pare, sandamakmak ang pera pero pumupunta rin sa mga nightclubs, nagpa-party at kumukuha rin ng jujugjugin. Minsan hindi pokpok or babaeng bayaran ang kinukuha, lalaki rin ang kinukuha. Ang mga pare, di ba, nangako sila ng tawag dyan, chastity, right? Parang, nga yan para daw hindi sila di ba, matukso sa laman at kamunduhan. They practice, celibacy or something, or chastity or whatever that is, na hindi sila dapat ma-engage sa, di ba, sa sexual na experience, relationship, whatever, para hindi nila hanap-hanapin yung makamundong tawag ng laman kuning-kuning. Kaya nga di sila nag-aasawa Pero may downside yan mga kababayan. The more na pinipigil mo, the more na hinaharap mo. Kaya di ba yung iba yung mga pastor ng ibang Christian religion, nag-aasawa talaga. Kasi naman, di ba, turo ng nasa itaas yan, humayo kayo at magpakarami. Ibig sabihin, pinanganak tayo para mag-procreate. At ang ginagawa ng mga pari na pagpigil ng kanilang pagpaparami ay against sa turo nga ng Christianism. Ang sabi nga, humayo at magpakarami Tapos kayo, parang gusto lang nilang patunayan na kaya nilang pigilin ang makamundong tawag ng laman. Kung hindi naman na yan premarital, kung katulad ng mga pastor nag-asawa sila, hindi na yan makamundo. Kapag ginawa mo yan, di ba, after marriage, then hindi na yan kamunduhan. What if baguhin ng simbahang katolika ang kanilang mga, di ba, ang kanilang tradisyon? One day mag-asawa kayo para hindi na kayo makyurious. O pati ito, na-curious siya sa lasa. Ano pa kayang mas bongga sa Maria Juana, sabi. Or Magard. Tuloy kung talagang nagbago ka na, bakit naka-follow ka sa Malaswang page? Baka set up lang naman daw. Baka nagkamali lang ng pindot si Father, na-follow niya ng biglaan. Aksidente talaga, ganun, ang palusot. So ngayon, Father, kung ikaw daw ay curious sa mga malalaswang eksena, itinag niya na si Dean Chase. I-follow mo raw si Dean Chase kasi meron si Dean Chase hawak na videong malaswang. At hindi basta-bastang kalaswaan. 'Di ba? Hot at mamahalin ang hotdog nung Mr. T, milyon ang halaga. So siguro perfect ang hubog, mga alat kuya, tama ba? Talagang gigantic, ginormous, humongous.
ano pang term na pwede yung gamitin? Higante talaga ang kanyang banana. Kaya nga ang sabi ni Wei ay, I don't think I can take it. It's too big. Oh, pero wag ka, nakaapat na. Nakaapat na nga. Kinekeme pa. Ayaw pang bitiwan. Kaya naman nung dumaan si Ma'am Shi, 'di ba? Nakunan ng video, o kasama na nakunan yung hubad na katawan ni Ma'am Shi. And then may up and down pa. Malay nyo, hindi lang kamay ang ginagamit ni Papshi, baka sinusubo din niya ng bonggang-bongga. Kung si Papshi, mga kababayan, ay nagpapatusok sa buli or sa lubot, hindi kaya sumusubo din siya? So kung ganyan ang ginagawa, although it's their private moment, intimate moment, whatever, pero yung 2 million na bayad, pera ba natin yun? At ba't ganyan ang trip ng mga to? Masyusyundaers na tong mga to. May oras pa kayo sa kalaswaan? At hindi nila gagawin sa Pilipinas. Siyempre sa abroad nila gagawin. Yun nga, sa US daw ginawa, yung Chukchakan Blues. Father, kung gusto mo ng medyo ka-intriga, no? At matinding eskandalo ng jugjugan, o i-follow mo raw si Dean Chase. Dean Chase, ibibigay mo ba yung copy kay Father Flavi? Gay, mainit ulo ko nang masabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin sa manyak na pari nung nasa boarding school. Minanyak din siya ng pari. Si Dean Chase may experience din sa pari nung nasa boarding school pa. Or, my girl, ano itong mga ganap na ito, mga ating? Nakakaloka. So, bukod dito sa banta na ito kay, excuse me, bukod dito sa banta kay Niwi, no? Na pwedeng ikalat talaga yung kanilang, lalo pa, teka, paano kayang mangyayari bago natin pag-usapan tong pressure kay Niwi? Mga kababayan, nakuha yung laptop ni Dean Chase sa locker ng isang gym. Pati yung IDs, pati yung burner phone or gadgets, baka hindi lang burner phone baka pati yung actual phone ni Mr. Tubig na may laman ng video. Luckily, may kopya na nun si Dean Chase, no? Pero ang nakuha kasi sa kanila, very valuable, pa sa kanilang expose na ito na may kalaswaan palang ginagawa ang mag-asawa. Ngayon, ano ang pwedeng maging strategy ni Dean Chase at saka ni Mr. Tubig, even ni Miss Maharlika, para hindi na sila iharas? Meron kayang magiging middleman? Or bibigay kaya si Dean Chase sa pressure? What if alukin si Dean Chase? Name your price. Give me all the copies. Hindi na namin kayo haharasin. Hindi na namin kayo hahantingin. Hawak na namin yung iba yung gadgets. May mga sekreto pa kayo na nandito. May mga tao pang madadamay. May mga kinausap pa kayong mga tao. May pinadalhan pa kayong mga tao. 'Di ba? Pwede naming iharas or mga mahal nyo sa buhay. Tatanta na namin kayo. Basta ibigay nyo ang lahat ng kopya sa amin and promise namin hindi na namin kayo hahantingin at hindi na namin kayo gugurgurin. Plus name your price at magpakalayo-layo kayo. Mag-give in kaya si Dean Chase at saka si Mr. Tubig. Say 10 billion. What if sapat kaya ang 10 billion? What if $1 billion? You think kayang willing gumastos ang mag-asawa para huwag lang lumabas ang kanilang eskandalo? And willing din bang magpabayad si Dean Chase? Hindi lang about payment, kundi, peace. Wala na, para hindi sila natatakot. At kung magpapaareglo sila, hindi kaya sila tatraydorin? Kahit na walang monetary, kumbaga usapan lang, ibigay namin sa inyo, wag nyo kaming, gusto naming mamuhay ng tahimik, wag nyo kami ihaharas, sa oras na may mangyari sa amin, mga ganong tipo ba? Sa oras na may mangyari sa amin, Dean Chase at saka si Mr. T, sa oras na may mangyari sa amin, may mga kinausap na kaming tao na ilalabas ang scandal. Ay, teka muna ang usapan, wala, ibigay sa amin na lahat ng kopya. Ano kaya ang pwedeng gawing ni na Dean Chase, no? Para hindi sila mamiligro.
Security policy kaya nila yan, right? Yung hawak nilang videos para hindi sila iharas. Wala, hinaharas na kayo eh. Kaya maybe dapat nilang ilabas din ano, kesa naman mautas pa sila. Right? Mag-off the grid kasi daw si Dean Chase eh. Kumbaga, lalayo muna sa kung saan siguro hindi abot ng internet or out of the country, baka umalis ng US yan, even si Mr. Tubig, no? Lumipat ng ibang bansa na mas safe at walang gagamiting gadgets. Pero nagpo-post pa si Dean Chase eh, nagpo-post pa. Oh my God! Ano kaya dapat nilang gawin, no? Pero ito po yung dagdag na pressure kay Ngiwi, mga kababayan. PCII, ano to PCII? Warns Marcos, jailing the corrupt won't fix what's hurting PH growth. Oh! Kahit daw ipakulong ni Ngiwi ang mga nagnanakaw, let's say mga mayors, governors, lalo na mga congressmen, even senators, ay hindi na raw maayos ang economy ng Pilipinas. So ano dapat gawin ni Ngiwi? Ang daming pressure kay Ngiwi. Yung babala na pwedeng ibigay sa kahit kanino yung video nila, plus kahit nga raw wala pa ngang pinapakulong eh. So ano kaya ang dapat gawin according to PCII? I think organization to ng mga mga negosyante kaya. Tingnan natin. Ang sabi din eh, the economy may be pushing toward digitalization but corruption, business leaders warn, is still pulling it backward. So kahit ipakulong ni Ngiwi ang mga nagnakaw noong 2025, kung patuloy pa rin ang same na sistema at hindi pa rin niya may eradicate if not minimize rather ang corruption, wala pa rin. Babagsak pa rin ang Pilipinas. Tama ang sinabi sa iyo, Ngiwi Jr. Hindi mo alam ang trabaho ng pagiging Pangulo. Wala kang alam. Nag-aalam-alaman ka lang. At na-enjoy mo yung protection ng immunity na hindi ka pwedeng kasuhan kasi nandiyan ka sa posisyon. Plus, tiba-tiba ka sa datong kaya nga kaya nyo di umanong magbayad ng 2.3 million sa isang hotdog pa lang. There's another guy na 900 mahigit 1,000 or 1 million pa yung halaga ng hotdog. Baka mas maliit na hotdog. 2 lalaki raw eh. Yung hinire nung Paulo Tantoco para sa mag-asawa. So, 4 silang naglalaro. Baka yung isa ay bumibembang doon kay Butod, yung isa, yung 2.3 million, bumibembang kay Ngiwi. Nagpapabembang silang mag-asawa. Baka mas gwapo si Mr. T, no? Kaya mas mahal yung hotdog niya. No? Kasi mas mura yung hotdog nung isa 17 grand lang. Or halos 1 million lang sa pera natin. Ang daming pressure kay Ngiwi, mga kababayan. Ito ang meaning pala ng PCCI. The Philippine Chamber of Commerce and Industry is urging the Marcos administration to confront corruption not only through prosecutions, hindi lang sa pagpaparusa sa mga magnanakaw, Ngiwi. Paano niya paparusahan kung kauri niya? Kauri kaya niya? Ano ang role niya sa nakawan na ito? Siya ba ay walang kaalam-alam? Anong presidente ang walang kaalam-alam? At walang control sa bansa, lalo na sa mga nasa pwesto, ay di inutil. Inutil ba siya or mastermind? Or kasabwat, kasapakat? What do you think? But through systemic policy and procedural reforms, urging that governance failures are already eroding productivity, slowing digital transformation, and weakening the country's investment appeal. Wala nang gustong magnegosyo sa Pilipinas. Umaalis na, lumilipat ng Thailand, ng Vietnam, ang mga foreign investors. Wala na. Tanyag na ang Pilipinas sa korupsyon. Sino pa ang pupunta dyan at mamumuhunan at magnenegosyo? Ibig sabihin, limited na at nababawasan pa ang pwedeng maging trabaho ng mga Pilipino. Itong mga negosyanteng Pilipino na gustong may ka-tie up na rin, no? Gustong may business partners, mahihirapan din silang maghanap ng foreign investors or ka-tie up or whatever kasi nga, ganyan ang reputasyon ng Pilipinas. Baha ang korupsyon. So Ngiwi, hindi sapat na may ipakulong ka. Kailangang mahinto ito. At anong mangyayari kaya sa 6.7 trillion budget ng 2026? Kasi yung 6 trillion budget, I think 6.1 ng 2025, napunta sa nakaw. Walang projects,
Ghost projects, kung meron man marupok, sira-sira. Bagsak ang Pilipinas ng 2025. Irreparable ng araw eh. Yeah? Kahit na sa 2027 yung damage na sa Pilipinas ng malalang nakawan, krimen at kung ano pa ng 2025, hindi kakayanin hanggang 20. Itong 2026 ngiwi, anong gagawin mo? Sapat lang ba na magpakulong ka para sikat ka pero tuloy pa rin ang sistema ng pagnanakaw? Kasi mga kababayan, ang alam po, yung budget ng 2026, baka 1 trillion or mahigit pa ang ilalaan para ma-impeach si VP Sara. Ipamumudmud na naman sa mga magnanakaw na mga buwaya para i-impeach nila si VP Sara kasi pumalpak sila sa pag-impeach kay VP Sara noong 2025. Last chance nila ang 2026. Pagdating ng 2027 at in-impeach pa rin si VP Sara o gagawin pa rin ng masama, good luck sa kanilang political career. Papalapit ng elections ng 2028. Kaya madugo po ang labanan ng 2026. Lahat gagawin. At sigurado ang pera ng 2026 ay mapupunta lang sa korupsyon. Kasi pagpipiyastahan ng mga buhaya yan at ang kapalit niyan, pumayag na si Ngiwi na nilakihan na yung budget eh. O nilakihan na at mapupunta na naman sa mga magnanakaw. Walang balak magparusa si Ngiwi. So malamang magagamit ang budget, ang pera ng Pilipinas para gipitin si VP Sara ngayong 2026. At kapag mapupunta pa rin sa korupsyon at panggigipit, magiging madugo raw ang taong ito, mga ate kuya. Hindi lang para kay VP Sara, para rin sa mga kritiko, para rin sa mga pumupuna. Pero ating hindi na ordinaryong tao at mga Duterte supporters ang pumupuna kay Ngiwi ay nagsasalita ng business sectors While corrective measures in budgeting and accountability are underway, there has to be a policy changes that should stop corruption in government. Paano nga po, sir? Paano? Baka paano nga? I think ang pinakamaganda, mga kababayan, para mahinto ang corruption is ibalik ang death penalty. Ang unang parurusahan ng parusang kamatayan ay ang mga mandarampong at mga magnanakaw. Tapos liitan, yung threshold. Kapag ikaw ay nalamang nagnakaw kahit 100,000 pesos or involved ka sa anomalya kahit na 1 milyon, dapat nga mas maliit, kahit 10,000 lang. Para manginig lahat. Or kahit 100K, kapag nalaman na sangkot ka sa nakawan na halagang 100,000, bitay. Tama? Bitay. Kahit pa 1 milyon. Total, milyon-milyon ang nananakaw eh. Bitay agad. Ang tanong, kaya ni Ngiwi i-reinstate ang parusang bitay or kamatayan? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ang susunod na video, mga kababayan.